Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsana sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ng mga biyahero, lalo't holiday na bukas at simula ng long weekend para sa UNDAS. Kamustahin na natin ang mga provincial bus terminal kabilang sa Parañaque Integrated Terminal o PITX. 200,000 ang inaasahang pasahero doon ngayong araw, kaya ang tanong, may masasakyan pa bang mga bus? Nakatutok doon live si Oscar Oy. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, ngayong araw nga inaasahan ng pinakamalaking bilang ng mga pasaherong babiyahe ngayon dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Uwing-uwi na pa Agusan del Sur ang 50 anyos na si Jubel. Ang kanyang excitement may halong pag-aalala, lalo't isa ang kanilang probinsya sa pinayuko ng lindol kamakailan. Naroon pa naman ang kanyang 2 anak. May pera lang kami, di makakauwi agad. Masakit po na hindi agad makauwi kung ano nangyari sa pamilya. Siyempre, nilindol sila doon. At bagaman ligtas ang pamilya, kailangan nilang ipaayos ang kanilang bahay. Wala pa siguro po, ipon-ipon muna. Sabik na rin makauwi naman sa Sorsogon si Russell. Pero tila mas excited ang mga fur baby niyang sina Maui at Gia na hindi niya maiwan. Kasi yung isa dyan, sir, is may separate anxiety. Opo. Tsaka pag iniiwan siya, nagkakalat siya ng kung ano, nangangat-ngat ng mga wire or damit doon sa amin. Kaya every time na babiyahe kami or papasok sa work, namin sinasama. Mabuti na lang at pinapayagan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagbiyahe kasama ang mga alagang hayop. Basta susundin ang mga alituntunin ng terminal. Ilagay lamang po ito sa tamang carrier, no? At lagyan po ng diaper at siguraduhin natin na hindi po tayo makakaabala sa kapwa natin pasahero. Ngayong araw, inaasahang magpipiko aabot sa pinakamarami ang mga bibiyahe mula sa PITX para mag-undas sa mga probinsya. 200,000 ang tinatayang bilang. Pero ang good news, may mga masasakyan pa naman nang makausap ko ang pamunuan ng PITX. Pero of course, patungo na tayo dyan. Pero huwag mag-alala yung mga kababayan natin, meron tayong mga additional units na bibigyan naman ng kaukulang special permits. Maigpit na ang seguridad sa PITX at tuloy ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bumabiyahing bus. Nananatili namang maayos ang sitwasyon sa mga bus terminal na dinaanan namin sa EDSA Cubao. Di pa rin naman nagkakaubusan ng masasakyan kanina. Pero inaasahan ng mga tauhan ng mga terminal na mamaya o bukas ay dadagsa ang mga pasero, bagay na napaghandaan naman nila. Simula naman mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Nobyembre 3 ay pwede nang dumaan ng EDSA ang mga provincial bus para mapabilis ang dating nila sa mga terminal. Pero sa mga terminal sa Cubao, Quezon City lang, pwedeng huminto ang mga galing Central at Northern Luzon. Sa PITX at Pasay Terminal lang kung mula Southern Luzon. Samantala, Vicky, base sa pinakauling tala ng PITX, umabot na sa mahigit 148,000 ang naitatalang pasahero dito sa terminal. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Baka kayo babiyahe ngayong UNDAS? Doble ingat sa kalsada. Sa Zamboanga City, nahulog at tumagilid sa gitna ng daan ang kargang container van ng isang 10-wheeler. Magkaibang depensa ng driver sa natuklasan ng pulisya na ugat ng disgrasya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa videong ito, nakuha ng isang rider, makikitang normal lang ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway sa Barangay Giwan, Zamboanga City hapon nitong Martes. Pero ilang saglit lang, biglang nahulog mula sa 10-wheeler ang karga nitong 40-foot container van. May mga sasakyan pa naman sa kabilang linya ng kalsada. Mabuti na lang at nakaiwas sa mga ito kaya walang tinamaan. Wala ring nasaktan sa insidente pero nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko.
Inabot na ng gabi nang maialis sa kalsada ang truck at nahulog na container van. Hindi rin pinangalanan ng pulisya ang driver pero sinabi raw nito na galing sila sa barangay Bualan para i-unload ang laman ng container van. Pabalik na sana sila sa town proper nang sumabit ang container van sa kable ng mga telco. Pero sabi ng mga otoridad, may lock kasi yan dong sa van mismo, no? Hindi na i-lock yung kaya nahulog may konting na sa daan. Natumba yung karga niya na van. Aminado naman ang pahinante ng truck na natanggalan sila ng lock pero iginiit niyang nakalaylay ang mga kable kaya nahagip ito ng container van. Kasi ang wire manang dahilan kaya yun tumao. Paalala ng pulisya lalo ngayong undas kung kailan inaasahan ang pagbiyahe ng maraming motorista. Na kung mayroon tayong mga van na sinusundan, kailangan magbigay tayo ng distansya. Kasi mahirap yung minsan hindi stable kasi yung laman ng van. Sa mga nagmamaneho naman, ugaliing suriin muna ang inyong sasakyan bago ito ibiyahe para maiwasan ng anumang aberya. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko nakatutok 24 oras. Nagkukulang na ang mga barko sa Batangas Port na inaasahang dadagsain ng mga pasahero ngayong gabi hanggang bukas. Sabay sa mahigpit na seguridad doon, iniimbestigahan din ang sumbong na may nangingikil umano sa pantalan. At live na nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, 24 oras ang operasyon nitong Batangas Port kaya tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero rito. Inimbestigahan din ng Batangas Port kanina ang umano'y 20 pesos scam dito sa loob ng pier. Ang port manager mismo ng Batangas Port ang umikot kanina para alamin kung totoong may 20 pesos modus dito sa loob ng pier. May nagpost daw kasi online na may nangingikil ng 20 pesos dito dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Pero lahat daw ng mga pasaherong tinanong niya, hindi naman daw ito na-engkwentro. Pinaalalahanan ang mga driver na bukod doon sa mga binabayad na talagang taripa pagpasok para makasakay ng barko, yun lang dapat ang kanilang babayaran. Baka kung may mga instances na sila ay nasisingil ng extra na nagpapanggap ng mga empleyado ng port, hindi po totoo yun. Huwag silang magpapaloko sa mga ganong modus. Ngayon hanggang bukas, ang inaasahang dagsa ng mga pasahero rito sa Batangas Port. Pero pagkatanghali kanina, tila mas marami pa ang mga bakanteng upuan kaysa mga pasaherong naghihintay na makasakay. Sa tingin ko, ito na yung ine-expect natin kasi kahapon naman, bukas kasi holiday na talaga tayo. So nag-start siguro sabi ko nga kanina, siguro nakatulong yung parang mental health break ng mga estudyante. So as wellness break, parang as early as last week nagbiyahe na sila. Katunayan, ayon kay Mendoza, 11,000 ang mga pasahero rito sa Batangas Port noong nakaraang weekend. Sabi pa niya, sa kabuuan, mula noong October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, umabot na sa 70,000 ang mga pasahero rito. Mas kaunti kung ikukumpara sa nakaraang taon kung kailan umabot ito sa 78,000 pero nagsimula lang ang bilang noong October 26. Tuloy-tuloy naman daw ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1. Sabi ni Mendoza, hindi problema rito ang overloading dahil mahigpit ang Philippine Coast Guard laban dito. Ang problema, nagkulang talaga ang barko kasi although kukunti naman pa ang yung rolling cargos kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels, sa ibang mga ports. And then ang isang nagiging problema yung pagbalik sa kabila. Let's say pag alis dito, matagal bago din bumalik. So naiipon talaga sila dito. Dahil mahigpit ang seguridad, paalala ng Batangas Port, iwasan na lang yung pagdadala ng mga tinatawag nating mga pinagbabawal na gamit dito sa loob ng pantalan, mga flammable materials, matutulis na bagay, at syempre ang mga prohibited drugs, syempre alak, kasama. Mas mabuti rin daw kung mag-book na lang din online. Talagang ini-encourage na lang namin sila na mag-book sila ahead of time para pagdating nila, hindi na sila kailangan pumila for as chance passenger.
Ang inaasahang dagsa naman ng mga pasahero pabalik dito sa Batangas Port ay sa araw ng Linggo, November 2. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Good evening mga kapuso. Sa papalapit na undas, hindi lang mga pumano na kaanak ang inaalala. Pati puntod ng mga sumakabilang buhay na personalidad, dinadalaw ng fans. Narito ang report ni Nelson Canlas. Ilang araw bago ang undas, binisita na ni Lotlot de Leon ang puntod ng kanyang inang si Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Bukod sa mga bulaklak galing sa mga nagmamahal sa superstar, siniguro ni Lotlot na malinis at maayos ang puntod ng kanyang ina para sa mga iba pang bibisita at magbibigay pugay sa namayapang national artist. Naglagay rin si Lotlot ng bagong lapida kung saan nakaukit ang silhouette ng superstar, ang taon ng kanyang kapanganakan at taon ng pagkamatay. Well-maintained at malinis din ang mausoleo ni national artist Fernando Poe Jr. at kanyang kabiyak na si Susan Roses sa Manila North Cemetery ilang araw bago ang undas. Ngayon pa lang ay may mga ilang fans na nagpapapicture sa gate nito. Sa mausoleo, may dalawang tarpaulin din na nakapaskil kung saan makikita ang portrait ng mag-asawa. Sa ibaba nito ay may QR codes na kapag in-scan ay maaaring mapanood ang mga video tributes para sa namayapang hari at reyna ng pinilakang tabing. Ngayong mga tawang batis, mapapanood ang ilang bahagi ng mga sikat na pelikula ni The King na napapanood sa FPJ sa GMA. Tampok din ang mga tanyag na galawan at linya na tatak FPJ. Ilang kilalang personalidad din ang nakahimlay naman sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque. Binisita na rin yan ng ilang dumalaw roon ngayong araw tulad ng puntod ng mayapang si John Regala at Helen Vela. Bisita namin sa magulang ko kasi halos katabi ng magulang ko eh. Si John Regala kasi magaling na artista. First time ko makita si John Regala dito, nagulat lang po ako. Magaling po kasi siyang actor na sa kontrabida po. Nakahimlay rin sa naturang sementeryo si Rico Yan. Di kay Rico yan, napunta niya yung Ay, hindi pa, hinahanap nga namin kung saan yung kanila Rico yan eh. So idol niya talaga si Rico yan. Dati, nung buhay pa siya. Maging sina Charito Solis, dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Magbaon na po ng mahabang pasensya, lalo kung dadaan sa NLEX. Mabigat na kasi ang traffic doon. Ang latest na sitwasyon, tinutukan live ni June Veneracion. June! Vicky, tukod na ang traffic dito sa Balintawak Toll Plaza dahil sa dami ng motoristang nag-uuwian para sa Undas 2025. Umabot ng mahigit 5 kilometers ang pila ng mga sasakyan bago makarating ng Balintawak Toll Plaza as of 5 p.m. Paglampas ng Toll Plaza, wala rin nagbago dahil traffic pa rin ang sasalubong sa mga motorista. Kailangan mahabang pasensya talaga. Kaya umuwi kami ng maaga para iwas traffic bukas. Kaya lang ganito rin pala traffic din. Mahaba po sir. Wala po nung galing po ako na naiya eh. Traffic na po yun. Gano'n na katagal? Na po meron akong kalahating oras na mahigit. Ngayong araw hanggang bukas, bispiras ng undas, ang nakikita ng pamunuan ng NLEX na peak ng volume ng mga sasakyan. Mas madali po sa aming naka 2 wheels lang kesa sa 4 wheels. Nakakasingit po kami. Nasa 450,000 ang daily average ng mga sasakyan na dumadaan sa NLEX, NLEX Connector at SCTEX kada araw. Ngayong undas, inaasahang tataas ito ng 25,000. Yung pong expectation natin is tuloy-tuloy po ito hanggang mamayang gabi. And meron pa rin po tayo inaasahan na volume early morning tomorrow hanggang afternoon siguro. Kapag bumper to bumper ang traffic, dyan madalas may nasisiraan. Kapag nangyari sa inyo yan, hindi nyo na po problemahin ang towing dahil libre na lang hanggang sa pinakamalapit na exit mula 6 a.m. ngayong araw hanggang 6 a.m. sa November 3 para sa mga Class 1 vehicle.
Nagpapatupad na, Vicky, ng counterflow dito sa NLEX para makabawas dun sa bigat ng traffic at tatagal ito hanggang kinakailangan. Sa mga ganitong sitwasyon, lagi naman paalala sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko para iwas disgrasya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mahigpit na ang seguridad sa NAIA kasunod ng inaasahang bulto ng mga pasahero bukas, bisperas ng Undas. Ang sitwasyon doon, alamin natin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Vicky, simula pa nung Lunes, nadadagdagan na yung mga pasahero dito sa mga terminal ng NAIA. Pero bukas pa talaga inaasahan yung bulto ng mga plane passenger na sinasabing aabot ng 1.3 million ang dami. Yun ay para sa kabuuan na ng Undas season. Sa mga passenger terminals, madalas ang pag-iikot kanina ng Explosives and Ordnance Division at K9 units ng PNP. On duty naman at walang Undas holiday ang airport operations staff dahil sa pagdagsa ng mga biyahero lalo na bukas. Sa karanasan, kahit masikip, hindi naman daw napipigil ang mga Pilipinong bumiyahe, lalo na sa mga holiday na malalim ang cultural significance gaya ng Undas. Si Lani, kung may budget nga lamang daw, hindi siguro siya inabot ng 6 na taon bago makabalik ng Negros para madalaw ang anak. May anak po kasi akong 2019, bali doon po siya namatay. Sa Negros Oriental po. Naksidente po siya sa motor. 2019. Bali, 16 po siya nung time na yun. 16. Grade 11 po. Espesyal naman ang uwi nila Ronel sa probinsya dahil 25 years nila itong pinlano pero hindi matuloy-tuloy. Namimiss din namin yung pinanggalingan naming lugar, sir. Baka hindi mo nakilala yung mga tao doon? Hindi ko nakilala yung Hindi ko nakilala. Yung ibang kapatid ni Mama patay na rin po. Hindi kayo nakakauwi pag namamatay? Hindi po. Yung isa, hindi nga umabot ng Undas, yung may sakit, namatay lang nung last month. Paalala lang na maging maaga sa airport para hindi maiwan ang biyahe at abalahin ng rebooking ang masayang uwi sa pamilya. Gaya nila Neil na nasa Rojas City na dapat ngayon. Dahilan po ng naligaw po yung driver namin, tsaka traffic. Nag-rebook po kami ng PAL, 4:50 AM na po. Check-in po muna sa hotel. Marami rin biyahero dito na in-advance na ang Undas para makapag-stress relief sa pamamagitan ng gala. Karamihan Gen Z at Millennial, gaya ni RJ. Nagsimula lang to sa parang stress lahat, parang naisipan na kung paano magiging relax yung kanya-kanyang Kaya yun, naisipan namin na mag-book. Wala ba kayong mga patay na pupuntahan dapat sa Undas? Meron naman. Nauna na, nagsindi na kami ng kandila bago umalis. In advance. Sinong may sabing pang Gen Z lang ang YOLO at deserve kong bumiyahe? Si Ophelia man daw ay late bloomer, at least may energy pa para bumawi. This is my gift for myself. Kasi I'll be 65 this December. Yeah, late bloomer. Maraming plans pero hindi natutuloy. Siyempre, budget-wise, priority ang family. Then, ngayon wala na akong siyempre, I have to give time to myself naman. Vicky, ulitin ko lang yung paalala natin sa mga pasahero na agahan nyo ho ang punta nyo rito sa airport. At bago kayo pumunta rito, i-double check nyo muna yung mga bagahe dahil baka may mahalagang wala pa doon. O kaya naman, nakapagdala ka ng ipagbabawal pala rito. Baka maabala ka pa sa security check. Vicky. Salamat sa tips, Mark Salazar. Baguio naman ang darayuhin ng marami ngayong Long Undas Weekend. Bukod sa mga namamasyal, lalo't damang-dama na roon ang amihan. Meron din mga dadalaw sa sementeryo o bibili ng mga bulaklak. Mula po sa City of Pines, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, bukod doon sa mga magbabakasyon lang ay dagsa na rin yung mga bumibili ng bulaklak dito sa Baguio City. Mahigit 30,000 ang inaasahang bibisita sa Baguio Public Cemetery simula ngayong araw hanggang sa weekend.
kaya maaga pa lang nakadeploy ng mahigit 200 pulis. Diyan pa lang po sa entrance ay i-inspect na po natin. Meron na po tayong mga designated personnel para sigurado po tayo na wala po talagang makapasok ng mga pinagbabawal na item. Simula bukas, bawal na ang paglilinis sa sementeryo, kaya may ilang humabol ngayong araw. Kasi bukas po, babiyahe rin po kami sa another na probinsya. Opo. Kaya ngayong araw, Mama? Ngayong araw po, dito rin kami para at least kahit papano na mapapasyalan na rin po namin sila. Bukod sa mga sementeryo, babantayan din ng otoridad ang mga tourist destination sa syudad. Inaasahan kasing dagsang mga aakyat sa City of Pines lalo't long weekend. Sa nakalipas na mga araw, naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura na mae-enjoy. 24 oras na rin ang bentahan ng bulaklak sa Chongsan Harrison Road. Kumpara kahapon, halos doble na raw ang itinaas ng presyo nito. Tumataas-taas na yung mga galing sa baba. Tingi-tingi lang, pang-arrange. Pero halos wala na ring mabiling bulaklak. Ayon sa mga tindera, bigla raw tumaas ang demand ngayong araw. Marami raw kasing mga mamimili mula sa Maynila ay dumiretso sa mga flower farm para direktang mamili ng bulaklak. Ayun, kahapon 120, ngayon 200. Kumukulang ang kwan, dinadala sa ibang lugar. Katulad na sa Maynila, sa Tarlac. Tumaas ngayon, ma'am. Pero baka mas lalo pa bukas, ma'am. Kasi yung mga iba direct na Manila. Emil, sa mga oras nga na ito ay dagsa na rin yung mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya, maging sa Metro Manila. Extended na yung oras ng biyahe ng mga bus at maging ng mga van. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Bumabagal na rin ang daloy ng trapiko sa mga expressway papunta sa Southern Luzon mula Skyway hanggang SLEX pati Star Tollway. Ang latest na sitwasyon, tinutukan live ni Jamie Santos. Jamie! Vicky, nagsisimula na nga bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang expressway nga sa ilalim ng SMC. Naka-full alert na ang lahat ng kanilang personnel at nakahanda na ang kanilang mga rescue and traffic teams para tiyaking ligtas at maayos ang biyahe ng mga motorista ngayong undas. Simula pa kahapon, naka-full alert status na ang Skyway, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at TPLEX. Nakadeploy na raw ang lahat ng kanilang personnel para sa tuloy-tuloy na patrolya at mabilis na pagresponde sa mga insidente. Effective kahapon pa, ma'am, lahat po ng personnel o tawa ng SMC Tollways nakadeployed na po. Nakahanda na rin, ma'am, yung mga equipment namin, yung fire truck, emergency ambulance namin, quick response team. Ganun din po ang TMC namin, yung traffic monitoring center na nagmo-monitor ng mga CCTV namin. 24/7 po ito, ma'am. Sa buong kahabaan ng tollways namin para matiyak po natin maayos yung daloy ng trapiko. Naitala na rin ang pagdami ng mga sasakyan sa northbound lane mula alauna ng hapon hanggang gabi kagabi, partikular sa Magallanes at Makati area. Maging ngayong hapon, kita ang bagal ng trapiko sa dami ng sasakyang bumabiyahe. Mabagal na rin ang daloy sa Sukat at Bikutan exit ng Skyway dahil konektado ito sa mga local road. Sa Naiyax, umabot na sa halos 1 kilometro ang tail end eastbound mula airport papuntang Makati area. Sa SLEX, moderately moving pa rin ang northbound traffic patungong Makati Skyway na may tail end sa Susana Heights. Sa parte ng SLEX, dito po sa may Santo Tomas, ngayon po meron na rin traffic build-up sa Santo Tomas exit. At dito sa may Calamba area, sa may Sipit Bridge. Diyan, meron pa kasi tayo diyang parang hindi pa tapos yung widening natin dyan. Sa Star Tollway naman po, ang meron tayo dyan na pwedeng magkaroon ng choke point yung sa may Lipa exit po. Tinatayang tataas pa raw ng hanggang 10% ang volume ng mga sasakyan ngayong undas. Kaya pinapaalalahanan ng mga motorista na tiyaking may sapat na load ang kanilang RFID upang maiwasan ang abala sa mga toll plaza. Tuloy-tuloy rin ang libreng towing assistance sa Skyway at SLEX. Nililinaw naman nila na ito ay para lamang sa kanilang mga tow truck at hindi saklaw ang mga hatak ng AAP na naniningil pa rin ng bayad. Para sa tulong at impormasyon, may mga hotline numbers na maaring tawagan.
Vicky, paalala sa mga motorista, planuhin ang kanilang biyahe at tiyaking may load ang kanilang mga RFID para iwas abala at aberya. At tiyakin ngang huwag mag-overspeeding at iwas swerving. At yan ang latest mula rito sa Monitoring Center ng SLEX. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat, Jamie Santos. Hanggang 2 milyong dalaw naman ang inaasahan sa Manila North Cemetery bukas. Lunes pa, nagsimula ang pagdagsa ng mga pagdalaw doon at kanina, may mga nahirapan ng maghanap ng puntod. May nagliyab pa sa entradada ng sementeryo. Nakatutok si Darlene Kai. Sa napakaraming CCTV sa Manila North Cemetery, may isang nagliyab sa entrada kaninang hapon. Agad namang rumisponde ang mga kauni ng BFP kaya hindi kumalat ang sunog na iniimbestigahan pa. Pero hinihinalang dahil sa naulan ng wiring. Gumagana naman ang iba pa na gamit sa pagbabantay rito. Kanina, inabutan namin si Nanay Yolanda na palingaling ang naglalakad kasama ang kanyang mga anak at apo. Taon-taon mang dumadalaw, nahihirapan siya ngayong hanapin ang puntod ng asawa dahil tila raw may nagbago. Nakakalito din dati yung pag-ano namin madamo pa eh. Ngayon malinis na eh. Kaya pa nahilito kayo. Yung mga palatandaan namin, hindi na namin ano kung saan na eh. Ang puntod ni Tatay David, tinayuan pala ng bubong ng caretaker. Nung nakaraan kasi walang bubong to. Nagpapasalamat nga kami dahil andyan sila na nagbabantay. Tulad ni Nanay Yolanda, maaga na ring dumalaw rito ang pamilya ni Evangeline. Hindi talaga kami laging nagkikita-kita. So ito yung napakagandang pagkakataon na magsama-sama kami. Tapos syempre nagchismisan kami. Muntikan na mamatay yung mga ano namin eh. Yung mga napagchismisan. Bakit? Dahil kasi mamilya po kami nagchismosa. Mahigit 10,000 tao ang dumalaw rito ngayong araw ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery kaya mahigpit ang seguridad mula pa lang sa entrada ng sementeryo. Taon-taon, walang humpa yung paalala ng mga otoridad tungkol sa mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo. Pero talagang taon-taon, hindi pa rin mawawala ng mga susubo. Kaya ilang gamit na yung mga nakumpiska, wala pa yung bisperas at mismong undas. Sulad na lang nitong ilang sigarilyo, mga gamit pampintura, may cutter dito at walis. Hindi na rin kasi pwede yung magsaayos at maglinis ng mga nicho. Kung noong nakaraang taon ay hanggang alas 7 lang ng gabi bukas ang Manila North Cemetery, ngayong taon hanggang alas 9 ng gabi. Para hindi rin magsabay-sabay ang para humaba ng konti oras nila. Ngayong Undas 2025, inaasahang aabot sa mahigit 2 milyon ang dalaw rito kaya kinumusta ni Manila Mayor Isko Moreno ang kahandaan ng Manila North Cemetery. Gayon din ang mga nagtitinda na bawal sa loob. Milyon-milyon kasi ang darating. Hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasikip ng pasikip ito. No? Ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito. Sinilip niya rin ang mga assistance desk kung saan pwedeng pakabitan ng libreng wristband ang mga bata, pati ang puntod finder na tumutulong sa paghahanap ng mga hindi makitang nicho. Namimigay ang mga kawani ng LGU ng kandila, bulaklak at face mask din. I'm not going to require, but I would suggest it's highly preferred na kapag kayo'y may nararamdaman. Nag-inspeksyon din ang PNP. We are sure na magkakaroon po tayo ng isang mapayapa at ligtas na paggunita ng undas dito sa North Cemetery. At titignan din po natin kung kailangan po nating magdagdag ng additional na kapulisan po rito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Marami na naghahabol sa paglilinis ng puntod ng kani-kanilang mga yumao. Pero sa isang sementeryo sa Dagupan at Davao o Zamboanga City, pahirapan ang paglilinis dahil sa baha. Sa isang sementeryo naman sa Negros Occidental, nabistong ninakaw ang ilang bakod ng mga nicho. Nakatutok si Darlene Kai. Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Bunuan Bukid Cemetery sa Dagupan City, Pangasinan. Kaya ang mga naglilinis sa mga nicho at mga maagang bumibisita roon nakasuot ng bota. Problema rin ang putik at nagtaas ang mga talahib sa sementeryo. Magpapintura, tapos magpalinis. Marumi. Madaming damo, kalat. Bira yung nagpapalinis ma'am kasi badyang nga sa gilid. Walang dito lang sa harap ang yung iba sila lang naglilinis.
Ang diskarte ng ilan, pinagsama-sama ang mga naputol na talahib sa pinatungan ng sandbag upang may daanan ang magpupunta sa sementeryo. Kasi baka kasi doon sa mga grabing baha, abutin yung buta kasi. Kaya dumadalaw lang dito, yung mga nandito lang sa harap. Baha rin sa isang bahagi ng San Roque Public Cemetery sa Zamboanga City. Ayon sa caretaker ng sementeryo, walang drainage system sa lugar kaya walang madaluyan ng naipong tubig doon. Sa Sipalay City Public Cemetery naman sa Negros Occidental, nabistong nawawala ang ilang bahagi ng bakod ng mga nicho. Natukoy na ng pulisya ang 3 umanong minor de edad na nagnakaw sa sementeryo. Hindi na na-recover ang mga ninakaw na mga bakal dahil ayon sa pulisya ay naibenta na umano ng mga suspect. Pero ipinatawag ang mga sangkot kasama ang kanilang mga magulang. Isinailalim rin sila sa counseling. Ang scraps ng kabataan, pag-abot diri sa station, gin-interview sila sa WCPD. Nagako ang mga in-endorso diri nga mga minor de edad. Nagsimula na ring maglinis ng puntod ng kanilang yumao ang ilang taga-Samal Bataan at mga taga-Sugala Tawi-Tawi. Sa isang sementeryo sa Dinalungan Aurora, libreng namimigay ng pintura ang lokal na pamahalaan sa mga naglilinis ng nicho. Magdala lang po ng sarili nilang lagyanan and kanilang paintbrush po. So pipili lang po sila rito. Kamukha namin na pag walang pambili, di malaking bagay na po sa amin, malaking tulong para mapinturahan din namin yung mahal namin sa buhay na namatay na. May mga bumbero ring namimigay ng libreng tubig para sa mga maglilinis sa mga puntod. May mga nakaantabay ring water truck para sa mga humahabol maglinis sa mga puntod sa Cabanatuan City Public Cemetery sa Nueva Ecija. Mahigpit din ang pagbabantay sa kaayusan at trapiko sa labas ng sementeryo. Sumasideline naman sa paglilinis ng puntod ang ilang kabataan sa Bulan Civil Cemetery para kumita ngayong wellness break. Sa Coronadal City sa Cotabato, may ilang maaga ng dumalaw sa mga puntod para di sumabay sa dagsa ng mga bibisita ngayong long weekend. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Slay or scare? Choose your fighter sa mga Kapuso star na kanya-kanyang paandar para sa kanilang Halloween look this year. Silipin natin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Dressed in a sexy black gown with heart detail and black veil. As a vengeful bride ang Peg, the star of the new gen at KMJS gabi ng lagim star Jillian Ward nang dumalo sa isang Halloween ball kagabi. Nasa parehong event si Kailin Alcantara na kinarir naman ang kanyang outfit and prosthetics para ma-achieve ang look ni Batman villain Harvey Dent aka Two-Face. Clown, but make it fashionable. As always, serving look si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Kahit naka-Halloween costume. Caption pa niya sa kanyang post, trick or strings. Hindi rin nagpahuli sa kanilang Halloween looks ang ilang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates. Tulad ni Kapuso Big winner Mika Salamanca na magically nag-transform as a witch. Achieve sa photoshoot ni Mika ang look na tila lumilipad siya sakay ng broomstick. Sina Ashley Ortega at Shuve Etrata naman kasama ang kanilang BFFs na sina Sky Chua and Roxy Smith na nagbihis as Jade, Yasmin, Chloe and Sasha, also known as the Bratz Dolls. Mga manikang sumikat noong early 2000s. Si Roxy may another entry pa as pretty and cheerful Enid, ang best friend naman ni Wednesday Adam. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Buhay na naman ng mga patay at iba pang panakot sa isang kunwari haunted house na tradisyon sa isang barangay sa Caloocan. Magkakaiba pero sunod-sunod po ang mga petsa ng Halloween, All Saints Day at All Souls Day. Nagkakalituhan na tuloy kung ano ang ipinagdiriwang. Pag-usapan natin yan sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Mel, narito nga tayo ngayon sa loob ng isang haunted house dito sa Barangay 78 sa Caloocan kung saan mula pa kaninang alas 6 ng gabi puro tilian at sigawan na yung ating narinig. Kung ganito ba naman, yung makikita talagang matatakot ka. Bagay ito, Mel, ng programa ng barangay para sa Halloween na taon-taon ay talaga namang inaabangan na raw ng mga residente rito. Mahigit 10 taon na raw itong tradisyon dito sa Barangay 78 sa Caloocan at talaga namang inaabangan, hindi lang ng mga taga rito, kundi mga taga-ibang lugar.
Ito ang tinaguriang Pasilyo 4, isang kunwari haunted house na puno ng katatakutan dito sa Barangay 78 sa Caloocan. Meron ditong mistulang ospital, morgue, at mga kwartong may mga nakakatakot na nilalang. Ang totoo, bahagi ito ng bahay ng kapitan ng barangay. Ang mga multo, maligno, at iba pang nananakot dito, pawa mga kabataang volunteer na talaga namang kinarira mga makeup at prosthetics para maging makatotohanan. Yes, patok na patok po. Talaga po nire-request nila to, sir. Ang tradisyon ng pananakot tuwing undas nagsimula 2,000 taon na ang nakakaraan. Hudyat ito ng pagtatapos ng anihan at simula ng taglamig ng mga Celtic, ang mga sinuunang tao sa Inglaterra. Paniwala ng mga Celts, tuwing October 31 lumalabas sa mga espiritu ng patay. At para hindi sila gambalain, nag-aalay sila ng mga pagkain o nagsusuot ng mga costume. Nagpatuloy ang tradisyon hanggang sa dumating ang Kristyanismo. Bukod sa pagdeklara sa November 1 bilang All Saints Day, itinalaga ang October 31 bilang All Hallows Eve na kalaunan naging Halloween. At ang tradisyon ng pag-aalay ng mga pagkain na uwi sa pamamigay ng mga candy. Tradisyong patok sa mga kabataan. Dito sa Barangay 78, isa rin daw ito sa mga inaabangan. Halos mapuno nga ang kalsadang ito ng mga kabataang naka-costume. Lahat may bit-bit na lalagyan ng mga candy. Tiyanak siya nung nakaraan taon. Ay, bakit to Angel ngayon? Angel na siya ngayon. Bakit to? Eh, yan po ang gusto niyang costume ngayon ng mama niya eh. Dumarami na rin daw ang mga residente at establishmento naghahanda para mamigay ng sari-saring candy. Tulad ni Lola Marita. Oy, ang gaganda naman nila. Pero sa dami ng mga nakapilang bata, naubusan na si Lola. Sa susunod na taon na lang uli. Naku, tingnan niyo nga itsura. Pero sa Iloilo, hindi mga nakakatakot o mga superhero ang ginagaya ng mga kabataan kundi mga santo. Sa ilang parokya sa Haro, sinimulan na nila ang taunang Parade of Saints, tampok ang mga nagagandahang damit ng mga santo. And wearing the image or the costume of the saints is also imitating their lives. Dahil patok itong Pasilyo 4 dito sa Barangay 78, bukas ay open for business pa rin daw sila para sa mga gusto sa mga nakakatakot. Pero may bayad nga lang 10 piso yung mga hindi taga rito, pero patok naman daw at sulit naman daw yan para sa mga mahilig sa mga nakakatakot. Yan ang latest mula dito sa Caloocan. Mel? May naghihintay sa'yo dyan sa likod. Maraming salamat sa'yo, Rafi Tima.